Good morning! Ikukwento ko sa inyo yung araw na namahagi kami ng mga regalo para sa mga PDLs. Di ba nga kahapon namili kami ng mga ipang-re-regalo? Kinabukasan ay agad na nga kami nag-set ng gift giving. Bago kami magpunta doon, dumaan muna ako ng buko juice. Paborito ko kasi tong buko juice dito sa amin. At tuwing nauwi nga kami dito ni Kevin, parati talaga kaming bumibili. Buti na lang walang pasok ang pinsan kong si Aaron. Kaya naman nagpasama kaming dalawa ni Kevin. Dumiretso muna kami sa Jollibee para i-pick up yung mga in-order namin. Dapat nga umaga sana kami mag-gift giving. Pero dahil sobrang natagalan talaga kami sa Jollibee, gawa nga na Christmas party din ngayon ng mga bata sa school, kaya ang dami talagang tao. So 12:30 na namin na-pick up yung mga pagkain, tapos bumili na rin ako ng mga drinks dito sa supermarket. Bukod sa mga hygiene kit na ipamimigay natin, bumili rin ako ng pagkain nila sa Jollibee. Sa totoo lang, maliit na bagay lang naman to. Pero alam nyo, sa mga tao na nasa loob, hindi natin alam kung kailan pa yung huli nilang kain nito, or kung kailan pa yung last nilang nakatanggap ng mga hygiene kits. Hindi naman kasi lahat may dalaw. Madami nga ding nagtatanong kung bakit napili ko yung mga PDLs na tulungan ngayong Pasko. Na-explain ko na rin naman to sa mga previous vlogs ko. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, babanggitin ko nga po ulit. Nagsimula to nung may napanood akong documentary. Ang title nun, Ang Huling Pasyente. Doon mo makikita yung talagang kalagayan ng mga nasa loob. Yung mga may sakit, yung mga nakalimutan na ng mga pamilya, yung mga nakulong kahit wala namang kasalanan, at kung ano-ano pang ibang mga kwento. Although yung iba may kailangan talagang pagbayaran sa batas, pero hindi ibig sabihin nun na kailangan na natin silang pagdamutan. Kaya kung lahat din naman tayo makasalanan, naniniwala ko na deserve pa rin nila ng pagmamahal. Besides, hindi ko naman sila tinitingnan base sa mga kasalanan nila, kundi bilang mga tao na pinagkaitan nga ng kalayaan. So ayun, sinimulan ko nga dito sa district jail dito sa amin sa Tayug, bilang ito rin naman yung malapit sa amin. Anyway, nakarating na nga pala kami dito sa BJMP. Isa-isa na rin namin na ibaba yung mga ipapamahagi. Kaninang umaga pa pala nila kami hinihintay. Kaya lang heto nga't inabot na kami ng tanghalian. Lubos-lubos kayong pasasalamat at pag-welcome sa amin. Lalo na ng mga officials natin dito sa BJMP. Sila na nga mismo yung nag-ayos dito. Nagulat nga ako na meron pa pala silang munting pa-program. Sa totoo nga lang, ako dapat yung magpasalamat dahil pinaunlakan nila yung pagbibigay namin ng munting gift. For sure, may mga tatalak na naman dyan. Pero para sabihin ko po sa inyo, ang pagbabahagi ko sa social media tungkol sa pagtulong sa iba ay hindi naman para magyabang, kundi para magbigay inspirasyon at hikayatin ng iba na tumulong din. Tsaka isa pa, gusto ko rin na makita ng iba yung ganitong mahalagang issue na kailangan din ng pagkalingan ng mga PDLs. And also, sa ganitong paraan din ako na-inspired. Madalas ako nakakapanood nun ng mga pagtulong. At pinangarap ko nga na balang araw, ako naman yung makakagawa nun. So, heto na tayo ngayon. Siya nga pala, may binigay sila sa aking regalo. Eto yung mga bags na ginagawa ng mga PDLs. Mula to sa livelihood program nila. Mga handcrafted na bags, scrunchies, at kung ano-ano pa. Kung bibili kayo ng mga produkto nila, naku for sure, napakalaking tulong na nito para sa kanila. Kaya naman kung gusto nyong i-check yung kanilang mga products, pwede kayo mag-browse at mag-inquire dito sa page nila. Sobrang happy ko nga na nabigyan din ako ng regalo. After magbigay ng maiksing speech ni Warden, at matapos nga din namin mag-pray, sinimulan na rin namin ang pag-gift giving. Malayo pa nga lang ay natatanaw ko na yung mga ngiti nila. Halatang masayang-masaya naman sila kahit konti lang tong mga to. And again, gusto ko magpasalamat sa Gawad Banyuhan. At syempre sa mga taong sumusuporta sa akin. Dahil sa inyo, nagkaroon tayo ng awards. At dito na nga po yun napunta. Salamat din sa mga nagbigay ng donation. Kahit ano pa mang halaga, ang importante yung kagustuhan ng puso ninyo na makatulong din. So lahat ng mga nag-vote sa akin at sumusuporta, galing din sa inyo itong mga itinulong natin sa kanila. Kaya't hindi lang po akong may initiative dito, kundi tayong lahat. Pagkatapos nga namin mag-gift giving, nagpaalam na rin ako sa kanila dahil pagkatapos nga dito sa BJMP, didiretso naman ako sa school ni na mama dahil nga nakapangako din ako sa mga bata. Kahit tanghali na ay talagang hinintay nila ako. Christmas party din kasi nila ngayon at sabi ko kay mama magdadala din ako ng mga pagkain. Kaya't heto na nga at nung nakita kami ng mga bata, grabe sobrang tuwang-tuwa talaga sila. Kasama na rin ng kanilang mga parents. Pagdating namin, agad na naming inabot yung mga pagkain. Nang sa gayon ay makakain na rin yung mga kids. Talagang isa to sa mga pinakahihintay nila, yung Christmas party. Sa isang baryo nga dito sa amin nagtuturo si mama. Ang mga estudyante niya yung mga grade 1. At para-parati niyang kinukwento sa akin yung buhay ng iba sa mga estudyante niya. Hindi lang itong pagkain, kundi magpapaabot din ako ng tulong. Akalain yung kilala pala ako ng mga batang to. Sabi napapanood nga daw nila ako. So ayun na nga at lahat naman ng mga bata ay nabigyan ng pagkain. Nagpasalamat din ako sa mga parents sa paghintay nila. After namin mag-distribute ng mga food, nagstay muna ako dito sandali para makipagkwentuhan. May mga kabatch din kasi ako dito na parents na ng mga bata. Ngayon, alam nyo na ha, hindi ko man nga natutugunan lahat ng mga request sa akin. Lahat ng mga humihingi ng tulong sa comments, sa message. Dahil nga po dito, sa lugar pa lang namin, marami na rin ang nangangailangan. Kaya sana nauunawaan nyo rin. Mas pinipili kong unahin yung mga nakikita kong kalagayan. Sa maniwala kayo't hindi naman po sobrang laki ng pera na meron ako. Kaya wag sasama ang loob. At sana buo pa rin yung pagsuporta ninyo. Ayun lang, bye!